karong eleksyon. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide. Above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light. From tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive with each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth. This is Boot One, a story alive. Come and see. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us.
to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Siap na. Siap na. Mabuhay, you have arrived at your destination. Maniyaw nga pagkanino, butuan. Let's go. We're home. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon, Teleradyo. TGIF na partner, thank God it's Friday. Yes. Kaya kinig na nga mataga kaninga adlaw gyud ang ginatangan. Welcome. Yes, Sa kada semana no kay muna niya ang sinyales ga ugma Sabado na. Weekends na Oo. no. Ang gihulatan sa kadaghanan. Okay. Best way to start our afternoon partner no, ang the best way is kanang smile no. We have Best to smile. smile. Ikaw na partner, best smile daw. Ana. Dapat good smile kita perminti no. Correct. Dapat malipayon ta always no. Dapat positive lang kita always all the time because makada good partner makadani na sa ato ang sana kanang energy no, positive Yes, energy oo. sa imuhang matag adlaw nga buluhaton. And welcome sa tong paboritong programa kada semana, ang Butuan Aksyon Teleradyo. Kini programa hatod kaninyo sa inyong Butuan City Public Information Division o kini ang magatod sa labing bag-ong balita, mainit nga impormasyon nga importante para sa matag Butuanon. Live kita sa tong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako sa Ismainayon, ayong kaabag sa serbisyo. O sa sunod yung mga minuto na lang mga kabutuanon atong pagkahisgutan ng mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko o mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya og mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katawhan og pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kayuhan sa tanan. Adlong Biyernes na usab again, partner na adlong Biyernes na usab mga kabutuanon. It's May 9, 2025. Ayaw kalimot sa pag-like sa ato ang live streaming o pag-share sub no sa atong live streaming. Mahimo sab kamo mag-comment sa ubos sa atong live streaming kang inyong opinion, ang inyong sugyot ug inyong mga pangutana importante kanamo. Stay tuned lang diha mga kabutuanon ka mas daghan pa mga detalye sa atong hisgutanan, atong hisgutan karong adlaw partner. Dinata paglangay kini na ang inyong Butuan Aksyon Teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. Una sa ato mga highlights sa City Government of Butuan partner, grabe. Formal na giablihan ang atong 2025 Balangay Festival nga tigayon sa Sports Complex Center sa Balangay sa Barangay Libertad, Butuan City netong Lunes. Kipangunahan ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang programa uban ni Vice Mayor Lawrence Fortun, Congressman Jose Aquino II, nagipresentahan ni District Head Attorney William De La Cruz o mga SP members. Ato lusab sa programa partner na gipakita ang mga maanyag nga kandidata sa Mutyahong Butuan 2025 ug nasaksihan ang pipila ka minutong fireworks display. Subay niini nagpasalamat ug naghinaot si Mayor Lagnada ug Vice Mayor Fortun nga maglingaw ang tanan sa selebrasyon sa kapistahan sa Butuan City. Gawa sana partner ang saksihan sa mga Butuano ng mga live performances sa mga guest performers ang gilangkuban sa Bamboo, December Avenue, Dream 7, Junella o gapil ang homegrown nga si Eddie atol sa 2025 Balangay Festival opening sa Sports Complex sa Barangay Libertad
niadtong Lunes. Napuno sa hugyaw ang sports complex sa Siagit o pakigdungan o kanta sa mga Butuanon sa mga guest performers. Malampusong natapos ang aktibidad, luyo pa man sa nasinating kusog nga pagbundak sa ulan. Dugang paniini gibiyahe ang Balangay Both Raya Kulambo, gikan sa Balangay Both building site sa Barangay Bading ng syudad padulong sa River Park. Kini aron personal nga makita sa atong mga Butuanon o mabisita ang Balangay Boat nga mao ang replika o tinubdan sa selebrasyon sa Balangay Festival sa atong syudad sa Butuan. Nagtinabangay sa pagbiyahe nini ang atong mga personahe sa City Engineering Department, atong City General Services Department, atong City Transportation Traffic Management Department, atong City Disaster Risk Reduction Management Department ug uban suporta sa tanang departamento sa City Government of Butuan. On action, Teleradyo. So kani partner no kaning balangay nga replika na makita diha sa ato ang by the river, no? Sa River Park karon mas nilot po di siya matalawan partner gabi. Kay nay lights. Oo, kay nay siya suga. Nga buntag po bakit nagyapon nimo siya kay nakasentro ni siya diha sa ato ang by the river, no? Diha nga part. Gawas ala partner, formal nang gi-turn over sa atong LGU sa Butuan sa pagpanguna ni City Education Development Department Acting Department Head Rosalito Libres ang mga bagong teknolohiya ngadto na sa DepEd Butuan City Division atol sa Gawad Galing at Talino sa Robinson's Place, Butuan niaging semana. Mismo si DepEd Butuan City Division Superintendent Dr. Minerva Albis ang midawat sa bagong teknolohiya. Yes, partner, 28 ka eskwelahan ang makagamit sa mga bagong teknolohiya nga gihatag sa LGU Butuan nga gilangkuban sa 27 ka unit sa Smart TV 75 inches, 40 ka unit sa laptop ug 80 ka unit sa Samsung tablet. Ang mga items dakong tabang sa mga eskwelahan alang sa mga operasyon nga ilang buhaton. Suportado sa LG Butuan, pinaagi sa CEDD ang mga kinahanglan sa mga magtutudlo aron mahatag ang kalidad nga edukasyon sa mga bata sa syudad. On action, Teleradyo. Malampuson nga gipaygayon ang CGB Connect or Local Governance Learning Fair nga gitambungan sa 4th year graduating students sa Father Saturnino Orius University niadtong semana. Ang CGB Connect Local Governance Learning Fair usa ka aktibidad nga nag-imbita sa atong mga 4th year graduating students gikan sa accountancy program, BS Business Administration, Financial Management, Engineering and Technology program ug AB Political Science nga mo partisipar sa aktibidad para ipasabot kanila ang managlahing topics, no, pinaagi sa plenary session para mapalapdan pa ang ilang kahibalo. May presenta ang matag departamento sa LGU Butuan sa Butuan City Development Plans and Future, City Government of Butuan's Organizational Structure and Career Opportunities, Butuan Agribus Project towards a Smart Agri-Eco City. Tapos ang Startup Thinking from Business Ideas to Permit Application o Advancing Good Governance through Stronger Internal Controls. Mismo si City Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang nipresenta sa unang plenary session. Gawas sa mga diskusyon, doon na usab mga booth, no, nga nakaset up gawas sa hall nga gibisitahan sa atong mga estudyante. Nausab ang presensya ni City Councilor Cherry May Busa o Reverend Father James Michael Abilianosa sa maong aktibidad. Gipangunahan kini sa lokal nga panggamhanan sa Butuan, pinaagi sa pagtinabangay sa City Internal Audit Services Department kon CSD, City Business Permit and Licensing Department kon CBPLD, City Human Resource Management Department kon CHRMD, City Planning and Development Department kon CPDD ug ang City Executive Management Department kon CEMD. On action, Teleradyo. At ang sa pagbalik sa Butuan Nasyon Teleradyo ating isgutan ang kaimportansya sa pagpreserba sa mga cultural legacy o historical significance sa atong Butuan's heritage sites atol sa kasaulugan sa National Heritage Month. Sa pagbalik sa Butuan Nasyon Teleradyo.
Balangay ban kita ngani kay ato kini magsadiyata sa imong paglayag uswag balangay padayon sakayan sa paglaom katawang ng handog padayon Hello mga kabutwanon, ako si Pio. Nianausap kita sa atong serbisyo info. Kung makakuha na og building permit para sa balay o building o natukod na kini, wala kay nagpasabot nga pwede ka nang mag-move in sa imong bag-ong balay nga natukod o building. Hinahanglan sa ka nga mokuha og certificate of occupancy o occupancy permit. Ang occupancy permit o mas na ilang certificate of occupancy i-issue nga aprobahan una sa building official una pa magamit ang estruktura. Maski og gaabang ka lang og pwesto alang sa business, kinahanglan gyapon mo kuha og occupancy permit. Nganong importante man nga dunay occupancy permit? Unsa may silbi ani ug unsa may rason nganong kinahanglan kini? Sumala sa Building Code of the Philippines, dili pwede magamit ang usa ka bag-ong natukod nga balay o building kung walay occupancy permit. Ikinahanglan kini aron masiguro sa gobyerno nga natuman ang building plan nga gisumite sa pagkuha og building permit. But masiguro sa atong gobyerno nga compliant ang mga struktura sa building code og luwas kining gamiton. Unsa may requirements sa pagkuha og occupancy permit? Ikinahanglan ang design plans, tulo ka kopya sa AS-built plan kung dunay gibag-o sa struktura. Magkuha og mga permit forms sa Office of the Building Official. Duha ka kopya sa application form for Certificate of Occupancy. Duha ka kopya sa Certificate of Completion. Duha ka kopya sa Certificate of Final Electrical Inspection. Magkuha usab og Special Power of Attorney alang sa nagproseso or company valid ID. Usa ka kopya sa valid ID sa tag-iya sa balay o building nga dunay signature. Usa ka kopya sa PRC license o PTR sa mga professionals involved sama sa electrical engineer, architect o uban pa. One book construction logbook, contractor's tax with official receipt kung under contract o usa ka long orange folder. Kung makompleto na king tanan, isubmit tayo kini sa Office of the Building Official. Mga kabutuan-on, atong pahimangno nga kalapasan sa balaod ang pagpuyo sa balay o paggamit sa building nga walay occupancy permit. Dunay multa o pagkapreso kung nakalapas kaniini. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa serbisyo info. Ako si Pio. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. An-on aksyon, Teleradyo. Welcome back sa itong programa, partner, no? Kay happy kita karon kay first time, no, sa ato ang sa kadugay na sa atong programa nga nagyud atong bisita, no, gikan from National Museum. Kay mo gina akong gipangarap nga may istorya nato ang mga taga National Museum, no. Para syempre pag promote po ang ato ilang mga services sa ilahang opisina. But anyway, partner, karong hapon na
very important po atong hisgutanan karon kay as we celebrate no itong National Heritage Month, we want also to know kung unsa mga heritage sites sa atong Butuan ug unsa nato pagpreserba. Partner, basin Yes, partner, no? Para sa paghatag o pagtubag o sa atong mga pangutana, atong makauban live din sa Balangay Festival. Balangay sa Festival. Butuan Production, Teleradyo. Gikan na gyud nag-topic pagidana. Atong karon makauban live din sa studio si Ma'am Eunice M. Plaza, ang officer in charge sa National Museum Butuan. Good afternoon, Ma'am. Mayong adlaw, ma'am, ug welcome sa Butuan Action Teleradyo. Madiyaw nga hapon, Sir Richmond, ug madiyaw nga hapon, Ma'am Gracel. Thank you for having us. Thank you for the invitation no, sa National Museum of the Philippines, Butuan. Ma'am, kami gid pasalamat sa inyo, ma'am, no, kay last minute ang ato ang invitation. But then si ma'am, wag yun si ma'am ni Balibad. Yes. Ngayon gid siya, muanha ko diha, sir. Yes. Wa? Oh, Ganahan very kay ko good. sa National Museum, no, kay very accommodating unya. Dali ra pud di mo sila ma-request no nga ma-guest din sa atong programa. Ma'am, unang-una, we all know no this month is we celebrate the National Heritage Month. Unsa man ni nga gikasaulog nato nga matag National Heritage Month ug nganong importante kini para sa ato sa Butuan? Okay, so Happy Heritage Month no sa ato ang mga suking tigpaminaw, mga Butuanon, mga na naminaw karon sa ato ang tunghaan, and then Happy Balangay Festival. So timing jud kaayo no nga atong Balangay Festival is also sabay sa National Heritage Month, celebrated every May. So this celebration, ang National Heritage Month, is by virtue of Proclamation 439 series of 2003. So mandating the celebration of National Heritage Month every May. Annually. So actually ang before na proclaim na balaod no, ang isa sa basis ang ano man of all the months nga naman May Nganong May Heritage bitaw, Month. oo. So actually per tradition sa mga Filipinos, di ba kasagaran piyesta mga Nasa festivals Mayo. nasa May. Oo. So ang mga pista, usually mga festivals, local traditions ang gina-promote, which is in line sa kung unsa ang purpose gyud sa National Heritage Month. So mao na nga ang NHM or National Heritage Month is conducted every May. So why is it important? It's because as we look forward to a sustainable future no para sa ato ang nasod, maguna ni ana ang ato ang pag-strengthen sa ato ang identities as Filipinos. Correct. So paunsa man nato na ma-strengthen ang ato ang Filipino identities through the heritage, the rich heritage that we have, our local traditions, yun na. So ang purpose sa National Heritage Month is to make us remember. Do wala man kita kalimot. Kaya ato man gyud na siyang gina-practice. Pero mas maayo gid every year, no? Every year nga Ma-remind nagi ka. a strong reminder no about our unsa ka rich mo no. Unsa ka ka-rich ang ato ang heritage, unsa ka diverse ang ato ang mga traditional expressions as Filipinos. So it will remind us of our identity isip po sa ka-Pilipino. Wow. Pero din sa Butuan, ma'am, doon na ba tayo mga heritage sites nga atong gi-consider? Nga, pila ni sila kabuk kung sa ilang mga kahulugan sa atong kultura o sa kasaysayan? Yes, definitely. We are celebrating the Balangay Festival. So, Balangay Festival is celebrated every May, and the name Balangay itself is associated with one of our major collections diri sa Butuan, archaeological collections. The Butuan boats or the Balangays, they are the oldest direct material evidence of watercraft in the Philippines. They are declared national cultural treasures. Ibig sabihin, ang the Balangays or the Butuan boats, they are not only important to the people of Butuan, but they are important to the whole Filipino nation. Wow. Regardless of where you are from, taga Luzon ka man, basta Pilipino ka, importante sa imo ang Butuan boat because it represents our rich maritime heritage. Ato Correct. ang kabilin na that long before years ago, our ancestors here participated actively in maritime trading activities. So we have a rich past, rich maritime activities. We were not isolated, but we were actively engaged in trading activities with other countries such as China, Cambodia, Vietnam, as evidenced by the trade materials that we were able to recover in the heritage sites in Butuan.
So Butuan has 86 barangays, tama po ba? Correct, So one of which is, I'd like to highlight Barangay Oo, Libertad, since Libertad. diha man yun nakita ang mga balangays or ang Butuan boats. Sa barangay, sa Ambangan mismo. Ambangan, no? yes po. Sitio Ambangan, Sitio in Ambangan. Barangay Libertad. So the Butuan boats or the balangays were declared as National Cultural Treasures by Proclamation 86, and along with that proclamation declared those sites as archaeological sites. So they are heritage sites. So they are protected by a national law. So nangutana mo ko si Sir Richmond unsa ang mga heritage site nila. So one of which is atong mga archaeological sites. So why are they important? Because they are the sites where our ancestors lived before. So they did not only live, but they actively participated in trading activities with other countries. So that's as early as 8th century. Oh, So ingon pa that's- daw nila, wapay Pilipinas na Oh, Butuan. na yung expression there long before there was no Philippines, because we were given the name Philippines sometime in the 16th century. But the finds that were found katong mga sa heritage sites sa Butuan nga mga nakita nga mga archaeological materials, ang ilahang mga age 500 years earlier, so 8th to 10th century na mga ceramics, mga artifacts that were found there. So tungod kay siya, nagpakita siya na nag-represent siya sa ato ang past activities. It answers our questions today. Kaya di ba usay mga tanata, nagunsa ka sila sa una diri, Correct. no? Unsa kahilahang ginabuhat, unsa kahilahang mga ilang Mga- ginakaon, mga unsa activities po sila nila. mga kalingawan nilang sa una. Ana. So ang kani nga mga areas sa Butuan mao ni ang nagtubag ni ini nga pangutana. It did not only answer for the people of Butuan, but it answered for the whole Filipino nation. That's why these collections are national treasures, national importance, and that's why they are declared as heritage sites. Wow. And then yes. Aside from the Barangay Libertad, ma'am, asa pa may mga heritage sites na to? So, naatay mga, aside from Barangay Libertad, we also have Barangay Bunbon. We have a Shell Medan site in Barangay Bunbon, which dates earlier than the Butuan boats. So, imuhin mo kag heritage, isa ana magpamatuod isa ang atong mga archaeological materials na nakita. But we also have ethnographic materials. So, heritage areas like ang katong mga sa Butuanon nga grupo, Butuanon ethno-linguistic groups, wherein the local traditions of the Butuanons are still being preserved, still being practiced by the community. So ang National Museum, I'm from the National Museum Butuan, we take care of the National Archaeological and National Ethnographic Collection. So part sa ato ang na-mention naman ako ang National Archaeological. So ato ta sa National Ethnographic Collections, we also have from the Butuanon group. So ang ato mga National Ethnographic Collections sa mga from the local traditions or local practices of the Butuanon tradition, one of which is ang food preparation traditions using traditional implements katong palagsing, di ba? Palagsing. So very common na gani term Itong dili alimango? buntaa, yes, oo. buntaa. Ana ang mga materials paggamit, pag-process at ani nga mga food is part of our National Ethnographic Collections. Wow. Di ba, ma'am, napapoy kaya sa Pagatpatan ba na? Yes. Sapiaw. Sapiaw, Sapiaw, yeah. Kanang Traditional kinaraan, fishing. No? O kinaraan nga. Ginagamit paghapon siya. Yes, until na sa Pagatpatan. Yes, ginagamit gihapon siya sa community. Actually, this morning we joined the river cruise nga initiated by the city LGU. Then we're glad to participate in that activity. Kay during sa cruise, we were toured in those areas sa river na like for example, you mentioned ni Sir Richmond nga katong Sapiaw. Oo, So we Sapiaw. before kasi we have an exhibit na Butuanon ang focus ng mga ethnographic collections, but sa karon kay wala pa siya na present nato sa present nga curation, but
it's part of our repository. Natay katong sapyaw. So ganina we were introduced na how it's the process of how it's being used in the community. Mas gwapo siguro siya ma-orient siya sa mga bagong generation karon no. Kay nasa ako wag ko kabaluan ng sapyaw ha. Paano siya gamiton. Nag-aspod ko kay wala pud ko knowledge about partner no. So mas maayo ka nang ma-incorporate siya sa school, ma-introduce siya para mailayla kay sa mga kids. hapit na siya mawala partner because Yes, of the actually. modern technology now sa fishing. Mawa na gid siya antod nga malimtan na gid na siya nga tradition. But I'm so glad na diya sa pagatpatan ang mga kaigsuonan nato diha. More gihapon ang ilang ginagamit nga kinaraan nga pagdakuha sa mga isda no. So, yes, I agree that there are traditions that are slowly dying, but that's the reason why National Heritage Month is conducted, to remind us of our local traditions and our role matagtagsa from the different agencies, from the community of preserving this tradition. So dili lang ni siya kaya sa National Museum lang, dili lang pud ni siya kaya sa City LGU, City Tourism, but it's a collaborative effort. And yes, ang NHM pud sir and ma'am gi-celebrate na nato pod to remind us of this role of the essence of working together to preserve our traditions. Ginahan ko na sa piyaw kung siguro himo na tong contest. Ipa-contest siya no kung pila kadaghan og ma-catch nga fish within 30 minutes gamit ang sa piyaw. So at least di ba kanang ma-orient ka, maano pud ka, sa taga na ma-engage ka. Oo, yes. Maano kid ka actual gini mo siya gamit nga ingani di ay ang especially ang way ato of ang catching youth fish. As a learner, very experiential sila, mas ganahan sila nga involved sila. Ay nato makuha ang ilang attention. Correct. Oo. Kaya at least ano sila ba, ito ang kinaraan sa unang panahon mo ni ang ato mga ninuno giun sa nila pag catch of fish. At least ba ano sila ba, wow. Nice no, nice kaayo nga ato ang kato nga klase nga gamit nilang gihimo. I hope no sa National Heritage Month natin pa-contest na ganyan. Kay ganahan mi ni Gracial mo appeal. Team me. So naatay mga lined up na mga activities Yes, na ma'am. related sa Heritage Okay, Month. No, but sa karon i-share lang nako with kay ang National Museum, we have lined up activities for the NHM, one of which is the Pista sa Museo in support also of the Balangay Festival. So it's joining the feast here in the city. So we are going to have Traditions Tuesday. So every Tuesday afternoon starting next week, we are going to have laro ng lahi in our ground. So dako man pod. Aside sa museum, we have a big ground, dako siya spacious ground. So we're going to utilize that, magdula ta og mga Filipino traditional games. So atong tumbalata, yes. Patintero, yes, definitely patintero, takyan, luksong tinig. So we're inviting the public. It's open to the public. So kung kinsa ang moadto sa museum, we are going to invite them kung interested sila, kung gusto lang sila nga mutan-aw or kung gusto gyud nga modula mismo. Yes, it's open. That's every Tuesday 3 to 5 p.m. Hopefully okay ang weather. Kada nga mga dula partner sa unang panahon mo ni atong kusog yun, no? Nakadula pa gid kana, no? Patkaron nga henerasyon. Mobile Legends man gud sila kasagaran karon. Dili na sila mahilig para sa ato nga bisan og rabing init ting tutok, bisan nang imahon at wala sila katayog dula nga kanang muambak pa, napakay mangita kag kuan bagid nga dapat mahuman na. Balag gasamad-samad ta pero smile hapon, happy. Sa katry nga kuhaon na ni mama magpapa kayo pa kaniyo. Mataw-taw ko na oy panghugas sa plato dili hapon na ta but kuan pa kaayo tag I miss that, no? Yes. Karon sa mga bata, no. Dili so, na, isa na sa TV mo ang na. goal actually, sir, na i-remind ang ato ang mga i-remind ang atong mga pareha natog mga generation or ang young generation, ipaila-ila sila nga ingani mi kabibo sa una, ingani ang ato ang nadak-an. Like ang mga bata karon magstorya may mga past, labi na ko mag-reunion ang mga wala sa unsa day na. Unsa tumbalata, unsa na nga magkatawas la pag ko na sangit ang akong chinelas sa oras manggahan kay gapanguha big mga mangga mga tumbalata and everything no daghan kayo yung makamis nga dula. And yes po. So we're inviting the public if you'd like to also relive those memories of being a
Pinoy of being a Filipino. So the museum is we have an activity every Tuesday 3 to 5 p.m. So aside from that also we have another activity in Daily na ma'am katong imong dula. every Tuesday lang Every this Tuesday. month. For the po. month of May, ma'am. Yes ma'am, po, for the ma'am, month of May in line sa National Heritage Month. So So, open okay to the time, ma'am, public every Tuesday? 3 to 5 p.m. Okay. Hopefully okay ang weather. All right. But aside from that, we have prepared indoor games as well. So kato ang mga outdoor games. Dapat tayo mga indoor games nga na tayo mga sungka nga pwede pod nga ma-enjoy sa ato ang mga guests and other interactive activities sa ilahang para aside nga makita sila og mga collections inside, they can do activities as well. So aside ana napud tay activity karong May 20 though dili only few slots lang ang atong i-open sa public. But this activity entitled Ato Ini Kadjawon Ta is to promote the Butuanon orthography through our national ethnographic collections. So katong atong gisgutan kagay na sir nga mga sapyaw and other ethnographic atong mga lusong, alho, bakid unsa pa nga mga ethnographic collections. We are going to promote them through this activity. So, and then we also promote the Butuanon orthography. So, it's also, aside from the tradition, the language also is being challenged sa ihang preservation. So, we'd like to also support. On May 20, ma'am. Yes po. Unsay May oras 20 ni ma'am? afternoon. That's May 20, 1 to 5 p.m. 1 to 5 p.m. So, walk-in I guests love- can actually join as well. Alright. Pwede man po ang walk-in guests. Unsa ning May 20? May 20, that's Tuesday. Tuesday, yes. Alright. Tuesday. Okay. Tuesday afternoon, yes. And May 30, for culmination activities, we also, since this is a national museum, no, do dili man sila makitag mga Mamanwa group diri, but in Caraga region, we have the Mamanwa group. We are also having a lecture, demonstration, and workshop promoting the Mamanwa indigenous cultural communities and their basketry tradition. So Tampiki is the Mamanwa term for basketry. So the museum, since we have basket collections, we want to also promote and properly educate the public about their group so that aside sa ilahang physical features nga ma-associate sa ilaha, but also their living tradition, which is their basketry. Munang Tampiki. So, maganda- so ang mga atong ethnic groups ang Mag-demonstrate. receive sa Mag-demonstrate. So, we have- receive sa demonstration, ma'am, no? Sila Or ang resource Sila ang person mag-resource nato. person. Oo. And then we Wow, also invite members from their community and interested public to join the lecture workshop. Sila mismo makita. And then if they'd want to learn more about the Mamanwa group. So our speakers are from Surigao, Mamanwa in Surigao. So gusto mong good na mo nga i-open and in a wider audience, no? Kaya since we are a national museum nga, we are promoting the Butuanon, but we're also promoting other indigenous groups diri sa Caraga, aside from the Manobo, naapod tay Mamanwa group. So, in celebration of the National Heritage Month. Wow, nice na. No? So, Nice. mas nice kung ma-live stream po siya, no? Or mahimuan siya Hopefully video. maka-visit po ang Butuan City PIO. Kung dili Saan? kayo, medyo busy na Ganahan good kaayo ka. sa Over. Balangay Among Festival. ikuan sa among news head, ma'am, ang mga schedules. Yes po, oo. Okay. Ma'am, I know, no, it's very challenging, no? I know this is not trabaho lang sa National Museum, but also sa atong mga city tourism, Correct. no? Mga opisina. But unsa man ang mga lakang kaha nato, ma'am, nga gihimo aron nga mapreserba nato atong mga heritage sites. Okay, so basically, ang National Museum, it's our primary mandate, no, the preservation of the heritage sites and our collections. So aside from that, we are actively engaging in collaborative conferences with like for example Butuan City Culture, Heritage and the Arts. So we are an active member, no, of the BCCHA, of which ang secretariat is ang Butuan City office. So kana siya, it's our mandate, and then also we conduct outreach programs. Actually, sir, outreach ang National Museum. Wow. Gusto gaya na mo siya nga i-partner with the city na may efforts. We call it the Lawig Project. Lawig, it's a learning journey to educate the youth about the balangays or the Butuan boats. So we visit schools. We visit
di man gud na mo mabisitahan tan kay pipila ra pod ang among workforce, but we already visited Libertad National High School, FSU Morelos. Giuna sa namo tong mga areas nga na heritage site for education. So dili man gyud part siya sa curriculum, but nag-aasta og gamay nga time from the schools to share to the young ones. Mo ni ang balangan proud. We would like to always to make them understand kay before man gud nila ma-appreciate, before nato sila nga makaabag sa pagpreserba niini, they have to know and understand first, because if they will not know and understand it, wala gid sila, di gid sila mo take part. So we try to educate the youth nga naman tuod no nga proud man kaayo ang Butuan nga home of the Balangays. Correct. Ug nga naman of all the names of the festival, why Balangay Festival? So kana siya ang isa na sa amo sa Lawig project. So we visit the schools, we even apil ang Pisay Philippine Science na visit na namo, and more schools to visit. We just need daghan pagkailangan buhaton, but public education is a must gyud in preservation, kay as I have mentioned, appreciation and making them pag-encourage sa ilaha to help in the preservation. Di na siya mahitabo kung in the first place wala sila kabalo o wala sila kasabot. Correct. Knowledge before understanding, then understanding appreciation. Correct. So that's para sila po dato mahimong kuan kaabag no sa pagtabang nga mapreserba nato ni atong mga heritages. Kasi sila na mismo mo badlong na ayo na hilabdi, it's because naa na siya national significance, no, historical significance, ayon na inyo nahilabdi. Definitely. But sa inyo karon na ba kay nakita nga mga kanang mga problema or mga challenges nga giatubang in order to preserve it to my heritage sites? Siguro more on especially ang Butuan is a very potential no in terms sa archaeology. So naatay mga, once a certain place is declared an archaeological site, naatay mga restrictions ni ana. One of which is conducting earth moving activities without an archaeological impact assessment. So bawal ka nga magkalot sa usa ka lugar nga archaeological site. Correct. Pwede ka mokalot, pwede ka na ay earth-moving activities, but with permission kung makakuha ka og archaeological impact assessment. So it follows a process. And then kuan pod, most common experience diri sa Philippines, not just in Butuan, na ay mga supposedly very significant finds but are not reported, na ay kani siya importante di ay ni nga na sila nakita nga heirloom nga importante di ay, pero wa man sila kabalo nga importante ni, so gibuak gilabog o nato na there are stories nga na ay napunitan nga murag siya tansan lang, tapos murag gitaksi, pero kuan da ito siya na day siya old coins ito nga grabe karaan. Nay mga nga cases, so isa na siya ka-challenge. So mo na nga kailangan pa nato double time atong effort sa pag-educate sa public nga kung naay mga ingon-ani nga klaseng activities, kung naay makita nga ingon-ani kung yun mo sir na empowered bitaw pod ang community to know na that is not right, so I have to report it to proper authorities. So kailangan pud sila makabalo, pud sila dapat mo report kinsa ang proper authorities nga kailangan nga i-report. Action na. Yes po, and we encourage po at the local government level, barangay level nga aside sa city, ang down sa barangay level yun nga aware and kabalo about ano. Siyempre ato nga po ng barangays, no? Yes, dako kayang roles ato ang mga barangay officials, mga purok president. Kay sila mismo dapat ang mangunay sa pagprotekta ng mga heritage sites nato. Ma'am, nalang ko ma'am, what if ang heritage site is a private place, private siya entity? So mo na ang kanya bawal mo dire kay private ni siya. So how can we reach to them, ma'am, ingon ani ni siya kanay ni siya unsa tong pwede ko na sila? Yes po, it's very possible. We have areas here in Butuan that are privately owned because kuan man gyud no, di man gyud na siya na reality. So pag mga ingon-ana na activities, we strengthen nato ang communication with the lot owners. Like for example, there is a certain
area that we are to conduct an archaeological exploration, but it's privately owned. It's not owned by the government or the National Museum. So we go through courtesies kay part man na siya, but naatay mga i-go through na process. So same ra gud gihapon sa other projects nga ato ang i-conduct na naagay mga proper courtesies, and we go through due process. Dili man pud na diretso ta na oy heritage site na Bawal ka siya, dira. bawal ka dira. But definitely mo ganing akong double time yun ang orientation kay Correct. naapoy restrictions, like if even though it's a private property and if it's declared an archaeological site, bisag private property pa na legally owned by this individual, but that if you are to do an earth moving activity there, Yes. you have to go through the process and ask for permission katong AIA. Part na siya, kakambal na siya sa ECC, nga kanang sa DNR bitaw kwaon, even though it's your property, but since it's an archaeological site, it's a heritage zone, so naapoy process nga i-go through. Yes, that's the important thing, partner, no, kay some of which man nga basig kuan man ba nga Pataka na hilabtan lang pud nila siya. na earth moving nga mahitabo, Yes. especially kay moingon sila nga ako maning property. Yes. Okay, kung i-develop niya Mas nga nice sa nga lugar. mabalaan sa public na mo. No? Yes po. Okay. So ato lang mo nang gina-intensify po nato atong public information about it. So mo ning very very thankful na we have this avenue na Ma-discuss. ma-discuss ni siya nga concern Ma-educate, no? ma-educate Okay. ang public. So thank you so much Abutuan City PIO. Labi na katunay mga katunay mga properties nga naay mga archaeological sites o nga Yes po. kabalaw ta nga naapoy mga uban pa diaw nga pwede makubkob pero wala pa nato nakubkob pa. Yes po. Actually Tama very ba kung rich. term kubkob? Kubkob kalot. Kalot, Kung basta oh. yeah, Same ra basta ang Makalot, kaluton pa. Oo. kalot. Kaya wala pa may Depende daw budget. sa kadakon sa koan. Kadakon sa kaluton nun. Kabot or ano. Kalot. Ma'am, with the technology karon, pwede ba nato magamit ng mga technology, no? Like sa digital preservation, sa virtual tours, sa atong social media, sa pagpahibalo o paghatong education sa atong mga heritage sites. Yes, actually, ang National Museum Butuan, we also maintain a social media Facebook page wherein we update the public of the activities that we conduct, and aside from information dissemination, we also produce educational materials, no, para we're already in the digital era, so we communicate to our public based on the channel that they can be reached. So we also utilize that, and then yes, digital preservation, it's also one of the thrusts na yun, no, sa National Museum of the Philippines. Isa na siya sa atong mga thrusts na yes, we are a museum, yes, our collections are quite old, but it does not mean that magpabili lang pud ming ingon ana. So we have to adapt. So Sa we new have technology. actually an expression in our in the museum na we can be modern but we still rooted. So modern mo man actually go ang mga themes karon sa mga celebrations more. Yes, we remember our vibrant past, but we also have to acknowledge that we are heading towards a sustainable future. So part of that is to adapt, but without forgetting where we came from, who we are. Alright. Well said, no? Ma'am, unsa may imong mensahe nga gusto mo ipaabot sa atong mga Butuanon labi na karong National Heritage Month? Yes, so Butuan is really rich in terms archaeologically, in terms of heritage. So we have a very rich heritage here in Butuan, and each of us has a role to play. So each has a very important role to play, not just the National Museum, not just the city government of Butuan, but every member in the community. Actually, Butuan is very lucky, blessed to have a National Museum, because before, not all areas in the city has a not all regions na National Museum. Ang Correct. Nalay National Museum is ang lugar nga naa siya archaeological and anthropological importance. So we're one actually of the oldest regional museums of NMP in the Philippines. So in Yeah. Mindanao karon upat lang ang naay National Museum. So mo na no nga, we have a role to play. So if you'd like to be educated more about our rich heritage, so I'm inviting all the people, ang atong mga taga-Butuan nga mo visit sa National
Museum. Correct. So we are open Oo. every day, Monday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. And free po ang National Museum. So wala tayo, say mahalok mo sila mo sulod sa museum, sir, kaya basig mahalag entrance Lagi, fee. oo. Mawag ka sa Sarado ganun, mo ikaw ng sa among gate, page. ma'am. Sige, sir. So, sirado ang ha. Grabe na mong sarado. Okay. So medyo sulunon man good siya gamay, but sige sir, well noted akong kuan na among i-work on Yabutangan na. siguro placard, dapat ma'am, more nga, this inviting. way. We're This way open, to National Museum. Mas sige, ganan sir. kung butangan Also, siguro og placard no na we are open Monday to Sunday, Actually, 9 to 5. sir, naasa mo ang may signage. Pero siguro ang colors are more vibrant and Yes, more, correct, more correct. inviting nga basahon gid siya nga, oy, open me, kamo na lang gid ang gipaabot kay. Gamay lang sharing, sir. Actually, malipay mi pag naitagabutuan nga mo visit. Kay pirmi mi, dagan kaay bisita ang museum nga Tagalog, yung lugar Tagalog. Bago lang gani, last week, we have visitors from Japan. Then, tagalaing lugar, and then mo to nga pag naitagabutuan makavisit malipay gyud mi kay tagabutuan dapat makaalhin na og museum. Correct. Kay pag tour man gud na mo to nag-outreach mi nangutan mi sa mga bata, have you been to the National Museum? Na naday na di ay na siya ano duol ra gud kaayo bayas silingan na sa city. So we're inviting the public. Lakaw ra. Silingan ra ba yan? Pero di naman nag-visit tong kailangan tong high school pa may. Ay, itong high school o kasagaran sa field trip kay requirement. Oo. So encourage naman ang public, if you'd like to learn more about the rich heritage of Butuan, the museum is the perfect place for you to learn about it. So we are open every day, 9 a.m. to 5 p.m. Pero kanan sa Libertad, ma'am, nga museum. Sa Yes, po, Balanghay. it's still under Butuan Boat Site Museum. So it's the exact excavation site sa Balangay. Katong pinakaunang nga balangay nga nakita, and it's the archaeological site. So the site itself is the showcase itself. Kay dito mo siya ang diha mismo nakuha ang mga balangays. O kana siya archaeological site, and there are big plans of the national government to make it at the, kasi in terms of Southeast Asia, recognized naman yun ang Butuan as an archaeological site. So we want to elevate it more globally pag yun. Okay, pero under gihapon na sa inyo, ma'am. Yes po. Alright. As well as the other archaeological sites. Pero ang open lang sa public is ang Regional Museum kaning dool sa city. Then katong sa Libertad, mas nailan man good sir nga Balangay Shrine sa mga tao. But Correct, it's oo. Butuan Balangay Boat, Shrine. Butuan or Balangay Shrine. Butuan Site Museum or Butuan Archaeological Park. Kay himo man good siya nga archaeological park in many years time. So we're working Nanay on it. budget, ana. Naanay di gid to dako kay nga budget, but Hinahinay. it's a very long project. We're still in the process of acquiring the lots kay most are privately owned Yes, pa man. So, muna phase 1. Yes Acquiring muna. Acquiring muna. Acquisition. Mag-istorya sa mga Acquisition. tagiya. Nakigstorya pa ta, and then it needs more budget and more work to be done. Yeah. Phase 2 na diba na ang structures na dayon. Hopefully, Oo. sir. Sa hinahinay, Kailangan sa to siya. hinahinay, na ma-develop na siya. Yes. Sana makaabot pa taana nga nindot kayo na. Makaabot. Basin, Ay, Hopefully. lahat beta partner Oo. nga generation. tapusan na nato niya. Ito, ma'am, salamat kayo sa imong pagbisita. Basta napaka-additional Yes, nga mga information sa National Museum nga wa panibalan sa mga tao. Also, on behalf di ay no sa amo ang Director General, Director Jeremy Barnes, and amo ang Director for Mindanao National Museums, Director Arvin Manuel R. Villalon. We're very thankful sa Butuan City PIO for having the National Museum of the Philippines, Butuan, here in Butuan City PIO. And actually, sir, di ba na-mention ako kaganina, we're one of the oldest national museums in the Philippines because we're nearing towards our 50th anniversary. So we were Wow. established August 30, 1978. So this year we will be turning 47. So in 3 years time, golden anniversary na sa National Museum Butuan. Congratulations, So, Dahan. Yes. Yeah, so we look forward more exhibits in the museum. So atong ginalook for aside sa Butuan boats, sa mga ethnographic collections na mapuno gid bitaw ang galleries nga madungagan nato siya og mga natural history related na mga exhibits. So hopefully we'll be able to do that, and we'd like to also if naay mga potential partnerships with the community, with the LGUs, we are very much open to that so long as it's in line with our mandate of culture and heritage preservation. Yes. Na yung mga pangutana, ma'am, kung ang kana ba daw sa gawa sa National Museum, di ba na may mga park diha, kanan sa parke, kanang ingkuranan diha nga pwede mag-picnic. Open ba mo Yes. daw kuno na
hantod sa Domingo? Yes po, everyday gyud na siya open. So aside sa museum building kay it's naka-compound man na siya nga naka-perimeter fence. So aside sa building, we also have grounds na pwede na yung mga benches that you can also, if you'd like to have a recreational activities. So kung gusto mo nga spend time with friends and family, pwede while after mag-visit sa ato ang Museum, gallery, then you can stay outside. It's open 9 a.m. to 5 p.m. And Ganahan ko mo to karong Sabado. Kay magdugay-dugay na ko Iba na wakaad si to Sir. sa It's museum. iba na si Wala ko Sir. ni siya na. sign na ni siya, sir. Oo, wato na jud ko. Oo. Kay bisan daghan na bag-o, no? Sa unang panahon is Medyo daghan na good, sir, Oo. na bag-o. The facilities. Babay mga do's and don'ts sa sulod sa museum yes, ma'am, oo, para thank you for reminders bringing- lang. Oo. Oh, thank you, guys, sir, for bringing that. Kay, once you go inside the museum, sulod sa museum galleries, naalang tayo mga few reminders Oo. sa ato ang mga guests. So, pwede ta mag-take og picture sa sulod. Pwede ra mag-picture. Pero, di lang pwede nga na-flash. Kaya ang pag-flash, makadaot man gud siya sa collection. So, mao na nga, pwede ta picture, di lang pwede ang flash, May flash, o di lang pud oo. pwede mag-video sa sulod sa galleries. And then, touching of museum objects is a no-no, and also the vitrines. Part na siya sa ato ang conservation and preservation efforts tungod kay ato ang mga kamot medyo hugaw, ay di man gid hugaw gyud. Biska na mga alcohol mga na yung mga Maka- elements dangerous. nga Oo. once nga mugunit sa atong mga collections, na siya a certain effect sa atong mga collections. So, and we are taking care of them very religiously. So, mao na nga part na siya sa atong conservation efforts. So, thank you po ani nga venue nga ma-remind nato atong public at least na pag-visit nila sa museum kabalo na sila unsa ang ilahang angay buhaton. Labay mga mo tour dito ma'am nga anang pagsuod nimo na mo entertain na mo tuyok sa imo nga mo ana. Yes, we provide museum guiding services, but dili gyud nga kada tanan gyud nga naay visitor ma-facilitate jud nato. But na gyud tay staff to do that, but there are, especially pag mga large groups na, sir, we encourage pre-booking sa mga 15 and above na groups kay mao na siya ang para ma-manage nato ang ato ang crowds kay lisod magud pag magdungan-dungan unya medyo ang space nato di pud ingana kadako. So mao na nga we encourage nga kung grupo gyud mo nga mo visit na daggahan, please inform us ahead of time kay aron makastorya pud mi sa imuha nga na kani nga time 9 to 10 May vacant. nay nakabook nga school. So kung gusto nimo nga ma-enjoy gyud ang collections nga wa kay tawo, find another time. So manang we have hotlines man pud sa amo ang page that they can communicate with us for pre-booking. And then, ang katong guided tour, sir, natay a comprehensive and a brief overview talk. So, usually, by request pud siya and depende sa availability. Kinay times nga sa mga nakabook daan, nag-guide ang atong museum guide. So, dili available. So, upon the availability of staff to provide guiding services. But we also have docents and volunteers. Actually, we have volunteers from the CTLGU helping us sa frontline services sa museum. They also provide these kinds of services. Pwede na po ka mag-self-learning na lang ka na may mga nabasa man ni more Yes, skilled. napoy uban po nga ganahan nga. Ikaw na lang ang mag-discover partner. Correct, oo. On your own. Makabasa po Self-study yan. Oo, na lang. discover niyo mo siya. Napoy mga labels. Self-learning. Mga labels man do. Oo. So, kung mas interesado pa ka, open Oo. ang internet to search more information. Correct. Oo. Digital-wise naman. Pwede na po butang QR code para pag ana niya gawas We're dayon. getting there. So, isa na siya sa atong mga naka-pipeline na nga projects sa National Museum kung- na QR codes and then magawas ang history or Wikipedia, whatever, kanang mga pictures niya and then other pang Yes information with that artifact, no? Para Yes po. mas ma-appreciate pa niya more. naana siya sa pipeline, sir, na we will get there soon in the future. Lagi no, kay Naana na digital naman kunuhay. Oo. Yan na po, mga virtual tours na dayon. Yes po. Pwede na po ka musulod dito, hindi na ka mato sa museum, no? Nani virtual nga, Nana, musulod ka. i-offer na natin na. At least, may minimize kayo ang daghang Tao nga tao. musulod. Yes. Alright. So again, ma'am, unsay oras open ang ato ang National Museum? 9 a.m. to 5 p.m. ang ato ang museum hours po.
So, wala na yung alas 6, no? So, Wala na. Pagka 5, manirado na itong Hindi natin museum. takainan. Namagod po tayo mga maintenance activities na ikanda kay gina-maintain man nato ang museum Alright. pod nga para ma-preserve siya sa ato ang future generations. Kay ingon pa ni ma'am na murag last time siya nakaadto kay high school siya. Yes, high school pa. So, ano yung So, karaan? hopefully, Wala pa sa akong trabaho. Oo. So, ang sunod nga generation, ma'am, nga makaabot Kasi na pwede po no ang sa museum. PIO movies movies magpa-schedule ta. to Yes visit. po, why not? Alright, thank you so much, Ma'am Eunice, sa imong time po. And Thank you, sir. thank you so much for your Yes. kanang paghatag information with regards to the celebration. Which is the sa kantay National na balaan Heritage Month. partner, Yes, no? of Thank course, you, no? ma'am. Kantay na learn ka, Ma'am, about sa celebration, of course, sa National Museum ng Services. Thank you so much, Ma'am. Thank you so much, Richmond, Ma'am Grace. Thank Thank you you so much po. for having me. Thank you. Exciting and amazing. Correct. No? Muna akong na mga words nga akong kuan nga as we talk sa National Museum, no. Nabalik ang akong mga memories sa tong bata pa ko, Grabe kayo. partner, na nag-tour me sa National Museum. Dire. Dere, oo. Dito na ako nakita ang mga kalabera. Mo gid ako na nakikitaan ka mga lungon. No? But it's Mga nice, karaan. no, nga makita nimo nga mo ni ang mga karaang tao nga nangimuyo dinhi sa ato ang dakbayan. And of course, katubong mga karaan nga baruto, kani atong balangay, no. Karaan nga sakyan ng pandagat na makita mo up close and personal. Napagani dito sa area, sa archaeological site, partner nga naa pa dito ang katong mga kahoy. Oo, nga gigamit Gigamit. during that time. Nawa pag karon nakaluta na pero wala pa gid siya kuha dia sa yuta kay para di madaot. I Kay hope, medyo- no, partner, no, nga, ang mga schools there sa Butuan City is what Ma'am Eunice mentioned, no, nga, unta, mag-visit sila sa National Museum there sa Butuan City, kay mostly ang kuan ra nila, ma'am, is from other places, no? So, mas nice nga, mas ma-open ang mind sa atong mga young ones, no, sa atong mga youth pod nga, mao day ni ang history sa Butuan City, and not just Butuan City but naapay mga artifacts, no, nga ilang pang pwede mabalaan. Recap ang tagamay, partner, sa atong isulti ni Ma'am Eunice, no, sa celebration sa National Heritage Month. Every Tuesday po meron Correct. tayong larong mga Laro ng lahi. laro ng lahi, no, katong mga gusto mo dula og sani kani Luksontine, kani Patintero, uban pa. Oo. Pwede nyo na ma-experience dyan sa National Museum every Tuesday 3 to 5 p.m. Yan, doon na po yung mga indoor games Yes, dito, oo. partner. And of course, sa May 20, ato inikadiyawon ta dito gihapon sa National Museum. O sa May 30, na sila once in a lifetime na siyang opportunity, no, sa ato mga kabutuan to experience, no. Kaya ang mga mamanwa in Surigao mismo ang mag-demonstrate, no, maghatag lecture, demonstration workshop sa basketry. Yes, sa Yeah, basketry. dito sa National Museum 1 to 5 p.m. karong May 30. Correct. And that's all. Una ta magbulag-bulag, ibigay ko ninyo sa kapanultihon nga ayaw kasina sa mga makasasala. Hinuon padayon sa pagbaton og kahadlok o pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Partner, imong Masa to, partner? kayaw kasina sa mga makasasala, hinuon padayon sa pagbaton og kahadlok ug pagtawod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. Oy, oo, no, partner. Very timely pod siya karon kay election times. So, mura og masina ta kay si kuan kay ngano nay ingon nato. So dili Oh, mura kay samot kasi imong gipasabot. Oo. So dili siya angay, no, nga ikasina. Oo. Kay as someone nga naay dignity pod, no, dapat atong itarong to kanang dili na angay kay dili na siya maayo, no. So mas kuan kay mas naa kay peace of mind, mas kuan ka sa imong kaugalingon nga dili gibuhat nimo kay para pod sa dili lang para sa imong kaugalingon but for the nation. Alright, okay. Partner, kini nga pulong, no, kaya akong gisulti ganina, nagpasabot nga dili na to angay
panganduyo no or suyaan ang atong mga taong nagbuhat og mga daotan bisan pa og murag hayahay ilang kinabuhi sa nakita nimo kayahay was ilang kinabuhi no murag masuya ka sa ila nga ikaw labi doble kayod ka no nagtrabaho kag sakto nagtrabaho kag tarong kay ang tinuod nga panalangin partner og kalinaw makita lamang kung magpadayon kita sa pagtahod og dunay kahadlok sa Ginoo. Kahadlok nga puno sa respeto o pagtuman sa iyang kabubuton. Kung magpabilin, kuya, kung magpabilin kita nga matarong o manginabuhi ta, no, uban sa pagtuo, bisan pa og lisod, usahay, ang atong kaugmaon, kanang mahimot ang malinawon, malinaw og puno sa paglaom, ang Ginoo maggiyagid ka nato o mapanalanginan kita sa matunod-anon nga pagsunod sa maayong dalan. So, padong kita sa saktong dalan partner kung kita mismo naata sa iyang direksyon. Hindi ka mo si Mang. Ingon pa ni Kuya Luwel. Salamat kayo sa atong mga kabutuan. Mag-uban na sab kita sa laing edisyon sa Kinabuhang Pwersa sa Butuan City Public Information Office. Ako si Maninayon. O ako si Gracial Gorgoya. Mag-uban na usab kita sa laing edisyon sa Butuan Aksyon, Teleradyo, sunod Biyernes. Palihog sa pag-like sa itong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office, Instagram, X, o palihog po sa pag-subscribe sa itong YouTube channel. Sa katong karon pa nakatanaw, ayaw ka problema mga kabutuan nun kaya pwede magyapon yung matanaw ang atong episode karong adlaw ato lang sa atong YouTube channel pahita ang Public Information Office o i-type ang date karong adlaw May 9, 2025 ting magawa sa dayon ang episode karong adlaw pwede hapon yung matanaw balik ang atong programa karong hapuna sa Kinabuhang Pwersa sa City Executive Management Department Public Information Division sa pagpanguna ni Attorney Ian Sabado o sa among Division Head nga si Ma'am Michiko Maquinano de Jesus. Salamat sa pag-uban og siyempre karong Lunes Election Day walay trabaho ato ang City Government of Butuan og tanan government offices, so vote wisely everyone. Thank you and happy weekend sa tanan. Bye-bye!